Purihin natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng banal na programa na kung saan ang pakikinig at pag-aaral po ng banal na salita natin malapig ni Jesus na kinang binibigay. Bubaga nga to sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Galuya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ako po yung nagbibigay ng dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Gayun din, maminamahal sa lahat ng mga minamahal po natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, sa lahat po na naaabot po ng ating pong banal na programa, maging sa iba't ibang panig ng mundo, maminamahal, maligayang panonood po sa inyo, isang kagalakan po para sa amin na kay gumugugol po ng oras para tayo po ay mapakinggan ng mga sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. Purin po ang ating pinakamamahal Panginoon namin naman tayo po yung manalangin. Pagminsan pa maunawaan niyo po ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po yung manalangin muna. Opo, dakilat na magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagsalangsang dakilang Diyos. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat, magdala na yung banal at sagradong salita. Malapang nung buksan mo mga puso, mga pangunawa ng mga nakikinig, mga nanonood, lalo na po ang mga hindi pa po nadadala sa gawain ito, Panginoon, buksan mong kalma pangunawa at sa mga minamahal naming mga kapatiran, gamitin mo po sila malapang may palagana pa yung banal salita sa pamagitan po ng pagsishare ng programang ito, Panginoon. Pagpalain mong bawat sa amin at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal Panginoon, maminamahal at buksan po natin muna ang ating pambungad na talata, Mateo 5, talatang 17 hanggang 20. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanataya 5, talataya 17 hanggang 20. Sabi po dito sa 17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sabi ko sa inyo, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa at ang isang tuldok o isang kudlit sa mga paraan na hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19, kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalitlitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitlitan sa karyan ng langit na tapwat. Sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi ihigit ang inyong katwiran at katwiran sa katwiran ng sa mga eskriba na sa mga pariseyo, sa mga paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal panumaminamahal ang ating paksa ay pamamagatan po nating the righteousness that exceed of the righteousness of the Judaism. Ito po maminamahal, ito pong nakasulat po sa verse 20. Kinakailangan po maminamahal na sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na kinakailangan higitan natin ang katwiran ng mga eskriba at sa mga parseyo upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit. Ito pong tinutukoy dito mga minamahal mga eskriba at mga pariseyo. Ito po yung mga leader ng reliyon doon po ng mga Judaism, sa reliyong Judismo ng Israel. Kinakailangan, kung tayo po yung umaasa sa ating reliyon para sa ating kaligtasan, kailangan higitan natin ang katwiran, maminamahal ng mga Judismo. Yan po ang ibig sabihin niyan, maminamahal na malibang higitan nyo ang katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Maminamahal, sapagkat sa inyo pong kaalaman, maminamahal, tanggapin man natin o hindi,
Ang tunay na reliyon, maminamahal, kung reliyon ng pagbabasihan, maminamahal sa 7,000 religion throughout the world, ang pinakatotoo at pinakatunay na reliyon ay ang Judismo. Ang Judismo. Kaya nga sabi ng ating pinakamamahal po, kung aasa po tayo sa kaligtasan sa pamagitan ng ating reliyon, sinabi ng Biblia, higitan mo, kinakailangan nating higitan ng katwiran, na ang katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, ibig sabihin ng mga Judismo, mga minamahal, sapagkat kung hindi natin kayang higitan, sa anumang paraan na hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang tinutukoy dyan, maminamal, yung mga taong umaasa sa reliyon. Kasi may mga tao, maminamal, ang kanilang sandigan ng kanilang kaligtasan, ang kanilang pong pinagbabasihan ng kanilang kaligtasan, yung reliyon. Pero kung sa reliyon tayo, maminamal, babase ng ating kaligtasan, napakahirap, maminamal, sapagkat 7,000 religion throughout the world, pero sinasabi nila, lahat sila, maminamal, ay totoo. Lahat sila, maminamal, nagsasabing sila ang katotohanan. Lahat sila nagsasabing kinakailangan tayo'y magpaanib sa kanila, mapabilang sa kanila para tayo po'y maligtas. Pero mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon, kayong umaasa sa inyong mga reliyon, sabi ng mahal na Panginoon, malibang higitan nyo ang katwiran ng mga pariseyo at ng mga iskriba, sa anumang paraan hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Bakit, maminamahal? Dito po sa Banal na Kasulatan, kung matutunghayan nyo ang John, chapter 4, verse 22, ang Judismo po, maminamahal, ito po ang totoong reliyon. Yeah. Sa kanila galing ang kaligtasan, sa kanila nagsimula ang kaligtasan. Bakit, maminamahal, ang reliyong Judismo, maminamahal, sabi ng Biblia, ito po yung the most outstanding religious of the time. Ito po yung almost perfect. The most outstanding religious of the time. Ang reliyong Judismo, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, sila po ay the most highly regarded people in the nation. Yan po mga katangian ng mga reliyong Judismo. At sabi, they were very moral people who were generally clear of blame. Sila po yung mga malilinis na tao. Sila po yung mga moral. Sabi ng Biblia, sila ay laging nag-aayuno, dalawang beses sa isang linggo nag-aayuno. At sabi, sila po ay nagbibigay ng ikapo. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na inuutos ng mahal na Panginoon sa tinatawag na Torah, yung the book of Moses, the book of law, ito po yung talagang sinisikap po nilang gawin. Sabi, they kept the law of God. At sabi, they were all Israelites, children of God, the chosen people of God. Ito po ang tunay na reliyon. Sabi po ng Banal na Kasulatan, mababasa po natin ng John 4:22, maminamal, tanggapin man natin o hindi, ang pinakatotoo, pinakatunay na reliyon ay Judismo. Sabi po rito, John chapter 4, verse 22. Dito po sa kalat po ng 1, Kabanatay 4, talatay 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Amen. Ang kaligtasan po, maminamahal, nagsimulang nanggaling sa mga Hudyo. Maminamahal, nung tayo po'y nasa tinatawag na dispensation of law, ang mga tao po'y maliligtas sa pamagitan ng reliyon. Ito po, maminamahal, ay Judismo. Sinusunod nila, maminamahal, yung batas ni Moses, yung utos ng Diyos, yung tinatawag nilang Torah. Masikap nilang maminamal, sinusunod po yan. Kaya nga, ang demand ng ating malapang na Christ demand, sabi dito, malibang higitan nyo. Malibang higitan nyo ang katwiran ng mga Pariseo at Eskriba. Ibig sabihin, yung higitan nyo ang katwiran na ginagawa ng mga Judismo, ay kailanman hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Yan ang demand, maminamahal, yan ang hinihingi. Pero maminamahal, kung pagpatungkol po sa katwiran at sa patungkol po maminamahal sa pagsunod ng Judismo, makikita nyo, hindi po sila mga minamahal talagang, sabi ng Biblia, talagang sila po yung mga moral. They were very moral people who were generally clear of blame. Sila po yung descendants of Abraham. Sila po, maminamahal, ay galing po sa lipi ni Abraham. Sila po ay sumusunod sa utos ng Diyos, the most highly regarded people in the nation. The most outstanding religious of the time, almost perfect. Talagang perfecto ang kanilang reliyon na minamahal. Pero kung matutunghayan nyo sa Banal na Kasulatan, bakit kinakailangan nating higitan, maminamahal? Sila nga kasi hindi ligtas.
maminamahal, paano na lang kaya, maminamahal, yung reliyon natin na hindi totoo? Yung false religion, yung ating huwad na reliyon. Paano ka aasa sa yung huwad na reliyon? Ito nga totoo at tunay na reliyon ay hindi makapapasok sa kare ng langit. Kung mababasa nyo po sa sa John, kindly, dito sa Roma, dito sa Roma 9:31 up to 33. At kung itutuloy natin sa Roma, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 3, sinabi ni Apostol Pablo, maminamal, dahil sa kanilang pagsunod, sa kautusan, hindi po sila nakaabot, maminamahal, sa katwiran ng Diyos. Hindi sila napasaklaw sa katwiran ng Diyos. Sabi, inilalagay ng Diyos ang bato. Ito'y pwedeng maging katitusuran at maging batong panulok. Ang sinumang sumasampalataya ay hindi mapapaya. Ngunit kung ito'y hindi sasampalatayanan, maminamahal, ang batong panulok, ito'y magiging batong katitusuran, at dito po natisod ang Israelita. Hindi sila naniwala sa mahal na Panginoong Jesucristo. Ang tinutukoy na bato rito, sabi ng unang Pedro, maminamahal, sabi diyan, sa 2:6 hanggang 8, ang batong tinutukoy dito, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Biro mo sa isang utos lamang, hindi po sila sumampalataya. Nabi ng 1 John chapter 3, verse 23, ito ang utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa at maminamahal, sampalatayanan nyo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi nila nasunod yun. Hindi nila sinampalatayanan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bagamat ang kanilang religion ay talagang almost perfect, the most outstanding religious of the time. Sila po ay, they were Israelites. Sabi, the most highly regarded people in the nation. The most moral. Sila po yung mga mabubuting tao. They were very moral people. Who were generally clear of blame. Wala kayong maipupula sa kanila. Talagang almost perfect. Pero ito lang ang kulang sa kanila. Sabi ng Biblia, hindi sila sumampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang Roma 9:31 hanggang 33, at ipagpatuloy natin sa Roma 10, talatang 1 hanggang 3. Hindi, basahin natin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 9, talatay 31 hanggang 33. Datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran. 33, gaya ng nasusulat, narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at ang batong pangbuwal, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa Roma 10, Kabanatay 1, hanggang 4, Roma 10:1, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ng aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Sapagkat sila ay pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, sa pagsusumagit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. 4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Amen. Yan po, maminamahal, ang dahilan. Hindi sila pwedeng pumasok sa karya ng langit. Kaya nga, maminamahal, kung mababasa nyo yung banal na kasulatan sa Revelation chapter 7 verse 9, 144,000 lang ang pwedeng pumasok sa karya ng langit ng mga Israelita. Bakit? Sapagkat, maminamahal, hindi sila sumampalataya kay Kristo. Meron lang pinerserve ang ating mahal na Panginoon na tig 12,000 sa bawat lipi ng Israel na umabot ang 144,000. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, ipinapanalangin sila ni Apostol Pablo, kasi si Apostol Pablo po, siya po'y dating pariseyo. Pariseyo din siya dati. Amen. Kung mababasa nyo ang Philippians chapter 3 verse 3, maminamahal hanggang 6, si Apostol Pablo, maminamahal, once upon a time, siya po'y mag-uusig ng iglesia. Siya po ay pinakukulong niya ang mga mananampalataya nung siya po'y nasa reliyon ng Judismo. Kasi iniisip niya, maminamahal, na sila lang ang katotohanan. Iniisip niya, maminamahal, na sila po ang tama.
Iniisip nila na sila po'y mga galing sa lipi ni Abraham. Pero sabi ng banal na kasulatan sa Mateo 3:9, maminamal sabi, huwag mong sabihin na kayo ay lipi ni Abraham sapagkat kahit sa batong ito ay pwedeng makapagpalabas ang Diyos ng mga lipi ni Abraham. Amen. Ganyan po, maminamahal, inuusig niya. Kanya pong dinadala sa bilangguan at ito po ay kanyang pinapapatay. Kaya nga, nung siya po'y nahikayat sa pananampalataya kay Kristo, sabi niya, I am not chief sinner. Ako ay pangulo ng makasalanan. Pero nung ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoong Kristo, ay ako'y iniligtas at inilagay sa paglilingkod sa mahal na Panginoong Kristo. Kaya nung naligtas siya, maminamal, sinabi niya sa Roma Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 3, ang tinutukoy niya po rito ay yung mga Israelita, yung kanyang mga kababayan, ay yung mga pariseyo at mga iskriba. Ang sabi niya, mga kapatid, nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Ibig sabihin, hindi ligtas itong tunay na reliyon. Hindi ligtas yung dalisay na reliyon. Hindi ligtas yung totoong reliyon. How much more, mga minamahal, na ikaw ay naniniwala sa iyong huwad na reliyon? Inahawakan mo, pinangahawakan mo ang naging saligan ng iyong kaligtasan pagpunta sa langit, yung reliyon mo na hindi naman totoo. Hindi ka naman Judismo, hindi ka naman iskriba, hindi ka naman pariseyo, mga minamahal, umaasa kang akit sa langit. Ito nga ang totoong reliyon, ito nga ang nasa katotohanan ng reliyon. Sinabi ni Apostol Pablo, hindi sila ligtas. Ipinapanalangin sila ni Apostol Pablo, maminamal na sila'y maligtas. Sabi niya sa Roma 10, talatang 1 hanggang 3. At sa talatang 2, sabi niya, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala. Amen. Sila po'y nagmamalasakit patungkol po sa salita ng Diyos, patungkol po sa kautusan ng Diyos, pero hindi ayon sa pagkakilala. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila maminamal na kilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hanggang ngayon, naghihintay sila ng Mesaya. Hanggang ngayon, maminamal ang pagkaalam nila, si Kristo po ay tao na nagpapanggap na Diyos. Yun ang kanilang pagkakilala, pero hindi nila alam, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Sabi nga ng Roman 9, talatang 5, mamaya, babasahin po natin yan, mga minamahal, nasa kanila, maminamal ang Kristo ayon sa laman, na ang Kristo na tinutukoy na ayon sa laman, siya ang Diyos na maluwalhati. Pero hindi nila sinampalatayanan. Sabi rito, maminamal, hindi ayon sa pagkakilala. At sabi ng talatang 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang kanilang sarili, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos sapagkat sinabi ng talatang 4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Amen. Yan po ang katotohanan. Kaya nga kung ang tunay at tamang reliyon hindi po aakyat sa langit, hindi po maliligtas, paano na lamang kung ang inaasahan mo ay huwad na reliyon? Paano na lamang ang inaasahan mo yung iyong kinagisnang reliyon? Na kahit minamal, napakaraming mali, napakaraming mga seremonya, mga rituals na hindi naman makadiyos na seremonya, ay inaasahan mo para sa kaligtasan mo. Ito ngang totoong reliyon, hindi po maliligtas. Paano na lang po, maminamal, ang napakaraming huwad na reliyon na naglipana sa panahon natin ngayon. Amen. Sabi rito, maminamal, kindly yung aking pinahanda sa pakibasa uli. Dito sa Roma, Kabanatay 9, talataya 5, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Amen. Sa kanila ang mga magulang at sa kanila ay mula ang Kristo. Amen. Sa mga Israelita galing po maminamal ang Kristo. Sa lipi ni David, ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, siya ang Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Yung Diyos na nagkatawan tao, ang Diyos na maluwalhati, ito po yung nagkatawan tao sa Israel. Kaya yun ang sinabi ni Apostol Pablo, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo. Sabagat ang Kristo, maminamal, ay galing sa lipi ni David, maminamal ang Diyos na nagkatawan tao, maminamal ay ginamit po, maminamal yung pong lipi ni David. Sa pamagitan po, maminamal ni Jose. Galing sa salipi ni David, maminamal galing sa salipi, maminamal ni Jess, ni Obed, hanggang umabot kay Haring David, hanggang dumating kay Jose, maminamahal,
bilang tao, maminamal ang ating mahal na Panginoong Kristo ay mga minamal naging tao sa pamagitan po ni Saint Mary na siyang asawa ni David ni Jose, maminamahal. Pero sabi po rito, hindi po ligtas. Hindi sila ligtas, sabi rito, nabasa po natin sa Roma 9:31 hanggang 33, na dapat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusan yan, sapagkat hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya, kundi ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran, na gaya ng nasusulat, narito inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pambuhal, ngunit ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen. Sino po ang tinutukoy na bato dyan, maminamahal, na kapag sinampalataya na may magiging batong panulok? Ngunit kapag hindi ka sumampalataya, ang batong ito'y magiging batong katitisuran. Ito po ang mahal na Panginoon Kristo. Unang Pedro 2:6 hanggang 8. At basahin din natin mamaya, yanda natin Roma 2:16, yanda natin yan. Idagdag natin unang Pedro 2:6 hanggang 8. Dito sa aklat po ng unang Pedro 2:6 hanggang 8. Sabi dito sa unang Pedro 2:6, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga. At ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsipagtayo sa bahay, siyang naging pangulo sa panulok. At batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhas ay mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Roma 2:6. 16. Sabi po dito sa Roma 2:16. Galatia 2:16. Dito po sa Galatia 2:16. Bagaman naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawa ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi ariing ganap ang sinumang laman. Amen. Yan po, maminamal. Ang tinutukoy po rito na bato, maminamal, na kapag sinampalatayanan ay magiging batong panulok, at kung hindi po sinampalatayanan, siya ay magiging batong pambuwal, batong katitisuran. Amen. Yan po ang ating mahal na Panginoong Kristo. At sinabi ng Galatia 2:16 na nabasa natin, bagamat nalalaman na ang tao ay hindi inaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi dahil sa gawang ayon sa kautusan, sapagat sa mga gayong ayon sa kautusan ay hindi ariing ganap ang sinumang laman. Amen. Yan po, maminamal na katotohanan. Kaya nga, ang demand ng ating mahal na Panginoon Kristo, the Christ demand, sabi ng banal na salatan, maminamal, malibang higitan nyo ang katwiran ng mga Pariseo at mga Eskriba, hindi kayo makapapasok sa kari ng langit sa anumang paraan. Paano natin hihigitan? Paano natin hihigitan, maminamal, ang katwiran ng mga Eskriba at ng mga Pariseo? Ibig sabihin, paano natin hihigitan ang tunay na reliyon, maminamal, ang Judismo? Paano natin hihigitan? Ito po ay sa pamagitan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi ng Philippians 3:9, sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 9, ang pananampalatayang buhat sa Diyos, ito po ay ang pananampalataya kay Kristo. Pag tayo po sumampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo, maigitan po natin ang katwiran ng mga Eskriba, ng mga Pariseo, ng mga Judismo, maminamaligit. Doon lamang natin mahigitan sa pamagitan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sapagkat ang pananampalataya kay Kristo, ito po ay pananampalatayang buhat sa Diyos. Mga minamahal, sabi ng Biblia, Philippians 3:9, basahin po natin ang talata. Dito sa Pilipos, Kabanatay 3, ang talatay 9. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa mga tuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo,
ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Yeah. Ang sabi ng at ako'y nasumpungan sa kanya na walang katwiran sa aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Kapag tayo po ay sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, dito lamang natin mahigitan ang katwiran ng mga Judismo, ng mga Pariseyo, ng mga Eskriba, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sapagkat dahil sa pananampalataya natin sa mahal na Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, tayo'y tinubos sa pamagitan ng kautusan, sa ilalim ng kautusan. Sabi ng Galatia 4, talatang 4 hanggang 7, kung maglalagak po tayo ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo, isa po tayo sa natubos. Amen. Ay, natubos sa ilalim ng kautusan. Hindi na natin kinakailangan, mga minamahal, na tayo po ay maging katulad ng Pariseo, mga Eskriba, na kinakailangan natin sundin ang kautusan. Kundi sabi ng Biblia, magiging matuwid tayo sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sapagkat si Kristo ang ating katwiran, si Kristo ang ating kasakdalan, si Kristo ang ating kapangyarihan kapag tayo po ay naglagak ng pananampalataya sa Kanya. Yun lamang natin mahigitan ang pananampalataya ng Pariseo, ng mga Eskriba, ng mga Judismo kapag naglagak tayo ng pananampalataya kay Kristo. Sabi rito Galatia chapter 4, verse 4 up to 7, basahin po natin. Galatia, Kabanatay 4, talatay 4 hanggang 7. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Amen. Yan po, maminamalang sinasabi ng banal na kasulatan. Pag tayo po'y naglagak ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, kasama po tayo, mga minamahal, sa tinubos ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng mahal na Panginoon sa Mateo 5:17, naparito ako hindi para wasakin ang kautusan, kundi ganapin. Ginanap niya. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, maging ang mga alagad, ang mga apostol. Sila Apostol Pablo, sila ang mga 12 alagad. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, sila po, nung sila po ay namumuhay dito sa mundo, sila po ay, ang kanilang reliyon ay Judismo. Sinusunod nila ang batas ng kautusan, sinusunod nila, maminamal, yung Torah, ay yung kautusan ni Moses, yung pong tinatawag, maminamal, na kautusan ng Diyos. Sila po, katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Lahat ng mga palatuntunan ng mga Judismo, lahat ng mga rituals, sinunod ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi, para matubos tayo sa ilalim ng kautusan. Upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano ba't hindi ka na alipin kundi anak? At kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamagitan ng Diyos. Yan po, maminamahal. Tayo po kasama sa mga tinubos ng ating mahal na Panginoon, yung pagsunod ng mahal na Panginoon sa kautusan, ang pagsunod ng mahal na Panginoon, maminamahal, dito po sa tinatawag na dispensation of law, ito po ay para sa atin. Para tayo tubusin niya sa ilalim ng kautusan, para iligtas po tayo sa pamagitan ng biyaya. Sabi ng John 1:17, maminamal na ngayon ay tayo'y maliligtas sa pamagitan ng biyaya, at ang biyayang ito ay sa pamagitan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basahin natin John 1:17. Dito sa aklat ng 1, Kabanatay 1, talatay 17. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Ibinagay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan, ngunit ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang demand, maminamahal, Christ demand, sabi maliban, higitan nyo ang katwiran ng mga Pariseo at mga Eskriba, kailanman hindi kayo makapapasok sa kanan ng langit. Walang pwedeng makahigit niyan.
Hindi kayang higitan ng mga naglipa ng reliyon. Maminamahal, throughout the world, 7,000 religion throughout the world. Hindi po kayang higitan ang katwiran ng mga Judismo, ng mga Pariseo, mga Eskriba. Hindi nila kaya yan. Amen. Pero kung maglalaga ka ng pananampalataya sa ating pinakamamala po ng Kristo, mga minamahal, parang nasunod mo na yan dahil yan po ay ginanap na ng ating mahal na Panginoon Kristo. Nakasunod na tayo, maminamahal, sa katwiran ng Pariseo, ng mga Eskriba at ng mga Judismo sa pamagitan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ang sabi ng Biblia, si Kristo ang ating magiging katwiran, si Kristo ang magiging kasakdalan, at siya ang ating magiging kapangyarihan pag tayo naglagak ng pananampalataya. Basahin natin ang unang Korinto 1, talatang 30. Unang Korinto, Kabanatay 1, talataya 30. Datapwat, sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Amen. Amen. Si Kristo, maminamahal, sabi ng Banal na Salatan, kapag tayo sumampalataya sa Kanya, si Kristo ay magiging katwiran, magiging kabanalan at magiging katubusan natin. Maminamahal, siya ang ating magiging katubusan, siya ang ating magiging kabanalan, magiging katwiran at karunungan mula sa Diyos. Amen. Tatanggapin po natin ang katwiran, ang kabanalan, maminamal ang katubusan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi pa ng Galacia Kapitulo 3, talatang 26 hanggang 29, kapag tayo po'y naglagak ng pananampalataya kay Kristo, tayo'y magiging anak ng Diyos. At ang sabi, ang sinumang nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo ay ibinihis ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ibinihis natin yung kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan. Ang katubusan ay ibinihis natin sa pamagitan ng pananampalataya. At sabi, wala nang magiging alipin, wala nang magiging malaya, wala nang magiging Grego, wala nang magiging Hudyo, wala nang magiging lalaki at babae, lahat tayo pantay-pantay. Tayo po ay lipin ni Abraham at tayo, mga minamahal, palibasa lipin ni Abraham, sabi ng Biblia, tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Galacia 3:26-29. Galacia, Kabanatay 3, ang talatay 26 hanggang 29. Datapwat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ibinhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, kaya nga wala ng mga hentil, wala ng mga Hudyo, wala ng mga lalaki, wala ng mga babae. Hindi katulad noon, mga minamahal, ang mga babae ay hindi gaanong binibigyan, maminamahal, ng karapatan, hindi gaanong binibigyan, maminamahal, ng pansin ang babae. Pero ngayon, sabi mula nang tayo po'y sumampalataya kay Kristo, sabi lahat ng mga sumampalataya naging anak ng ating ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sapagkat lahat ng mga nabautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Wala nang mga hentil, wala nang mga Hudyo, wala nang mga Grego, pantay-pantay na po tayo. Wala nang magiging alipin, wala nang magiging malaya, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako ng Diyos. Amen. Kaya hindi natin kailangan ng reliyon. Maminamal, kahit magkaroon ka ng 1,000 reliyon, hindi ka magkakaroon kahit isang guhit ng kaligtasan. Ang kailangan mo, tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Sabi ng Biblia, tayo, mga minamahal, ay anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi ng John 1:12, ang sino man tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ang sumampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya sa gabing ito, maminamahal, ito po ang pagkakataon na magigitan natin ang katwiran ng mga Eskriba, ng mga Pariseo, ng mga Judismo sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang sino man tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos yung sumampalataya sa Kanyang pangalan. Amen. Mga minamahal, huwag niyong asahan ang inyong reliyon. Huwag niyong asahan magkaroon ka nga ng 1,000 reliyon katulad ng sinasabi ko sa inyo ni isang guhit ng kaligtasan, hindi ka magkakaroon. Katanggapin mo ang ating mahal na Panginoon Kristo bilang sariling tagapagligtas habang napapakinggan natin ang